As of now, sir, ang ating investigator andun pa ngayon sa pamilya ng mga biktima. Kasi balak namin ipa-autopsy kung ano ba talaga ang result ng ikinamatay nila. Kasi kahapon dun sa may OWA Hospital, ang nakalagay lang dun sa ano nila is dead on arrival. Wala pa yung resulta talaga kung anong cause ng ikinamatay nila. So, andun yung mga ang investigator ngayon sa area, so mamaya baka may progress report. Yun ang latest natin ngayon. So, ibig sabihin sir na mismo yung ating pulisya ang mag-initiate ng autopsya or upon the recommendation ng PNP doon sa pamilya? Di po sir, i-ano po natin sa na parang yun sa pamilya kung gusto nila. Pag ayaw nila, pagawa natin ng affidavit, ayaw nila i-autopsy yung katawan ng mga nila mahal sa buhay. So ibig sabihin, pag hindi sila magsangayon, so wala rin tayong magawa dyan? Wala din tayong sir, kung ayaw nila ipa-autopsy ang labi ng kanilang mahal sa buhay. At dahil dyan, kung sakaling sila tatanggi, so hindi natin malaman talaga kung ano yung possible. Pero baka yung sir, yung dito yung sa OWA, baka may result na mamaya. Kasi yung hinintay namin. Yung talaga, cause of death ng So isa rin yun? Yes po. Na aasahan natin na maaaring makabigay ng linaw? Yes po. Pero paano nangyari sir na tatlo yung nasawi doon sa ilalim? Kahapon, bandang alas 7 ng umaga, more or less. So, yung itong si Bobby Payagon, ito yung manager ng Buin Farm sa may Purok 3, Sampatulog, Alubihid. So, while naglilinis sila ng farm nila, kasi parang may aabot na mga bagong mga manok, yung 38,000 na chicks. So, nilinis nila yung farm. Yung tatlo kasi yung septic tank nila doon para sa mga waste, sa mga sa mga manok lang yun. So yung isa, dinidrain nila. While nagdi-drain sila, kinukuha yung kaya ililipat daw sa kabilang farm nila na hindi ginagamit. Nahulog yung ni Bobby Payagon, yung flyer niya doon sa manhole, yung daanan doon sa septic tank. Pero hindi niya kinuha kasi mataas pa yung waste. Hindi pa makaya siguro ba. Mga ilang oras, bumaba yung tubig at saka yung waste. Parang nakita niya, kaya na niya kunin siguro. Bumaba siya doon sa may loob ng septic tank. Pero may kasama doon sa taas, si Sir Carbajal, yung witness natin. Well, bumaba siya. Pagkuha niya doon, nakita ni Carbajal na parang nawalan ng malay. Bumaba siya doon sa may nakadapa. Tumawag ng tulong itong si Carbajal. Yung mga kasamahan nila dun sa kabilang miling, naglilinis yata ng mga ng manok. Pumunta doon. Nauna ito si Nilo Buntag, itong 42 years old na taga Sampatulog din. Ito si Nilo, dati itong manager dito na okay. O pinalitan siya ni Bobby Payagon. So si Bobby Payagon, mag-8 years na yata na manager diyan. So walang si Nilo, bumaba kagad, tinulungan niya si Bobby doon. Ang nakita ng witness, parang nag-first aid pa siya ba? Nirvive pa niya. Kaya lang, nawalan din siya ng malay. Tapos itong si Nilo, may kasama itong anak niya na si Giancarlo. Sumasama daw ito sa yung parang pakyawan na trabaho ba? Yung nakita niya yung tatay niya na nawalan ng malay, bumaba kaagad din. So tatlo na sila doon. Nakita ng mga na wala nang malay din yung natakot nang iba bumaba. Kaya ang ginawa nila, giniba nila yung parang ng septic tank sa gilid. Sa Bisaya pa, binalbag nila dun sa may Kaya nakuha nila yung magbik nila. Ginamitan nilang kahoy. Parang sinungkit nila doon. Nakuha. Tumawag sila ng rescue dito sa ating Alubid sa Aretsyo. Dumating yung ambulansya. Nakita pa nila na pa daw. Parang nire-revive. Kaya lang, diretso na daw dito sa OWA. Yung pagka 8:22 ng umaga, dumating yung ambulansya dito. Dineclare ni Dr. Rena P. Estrosas na dead on arrival yung tatlo. Parang ang nangyari sa septic tank, parang may tubig doon sa loob na dinidrain siya? Kasama na yung tubig siguro at saka yung ng waste ng manok, di ba? Okay. Kasama na yan. Yun ang dinidrain nila. So paano nagka-chemical yan na? Wala siguro chemical kasi pagpunta namin doon, mabaho talaga yung di ba yung ng manok waste, mabaho talaga. Baka
wala zero oxygen sa loob kasi yung daanan ng ano ng manhole ng sasakyan parang isang tao lang makadaan, parang manhole lang talaga. So walang sa halong chemical pero yung nangingibabaw na baho doon ay Baho yung talaga. sa dumi ng mga Yes manok. po. So makasuffocate pala yan kung sakasakali. Baka na ano siguro, walang kalabasan ng ano ba yung tawag yan, carbon monoxide ba yan? Baka wala nang oxygen sa loob. Kaya siguro sa nahilo. Kaya tatlo man talaga yung nahilo sa loob. So talagang importante na mailabas ng hospital yung possible nila na initial findings. Ano yung initial findings nila sa cause of death ng tatlo. Oh, so right after na declared na sila napatay, so pinupull out na sila agad. Kinuha na kagad ng pamilya nila. Yung dalawa dito sa may St. Peter. Parang kagabi nandun na yata sa may ano, sa area nila sa yung si manager nila si Bobby Payagon. Dinala na ang bangkay niya doon sa may Sumilaw Bukidnon. Itong may-ari ng poultry na to, taga rito ba ito siya? Yung may-ari si Jerry at saka si Vicky Buin, taga Nazaret. Di sa Cagayan de Oro. So sila ay nagpunta na ba rito? Wala pa po ang nagpapakita sa amin. Wala din kami nakuha na number nila kasi nagtanong kami sa kapitan doon sa barangay. Nagme-message daw sila through ano lang messenger, walang binigay na cellphone number. Sino sila ang nag-message sa kanino? Tuwing may ano sila, activity yata dyan kasi sila nagko-coordinate dyan, ng barangay kapitan at saka yung mga owner kasi sa area man niya. So hindi pa sila personal. Wala pa nagpunta dito. Hindi pa talaga nagpunta yung... Pero dapat sila ay... Dapat para kasi maano din natin kung ano yung initial na ginawa nila sa tulong sa pamilya. Oh, but basically kasi in line of duty, but on the criminal aspect, wala bang mga possible na mga liability yung may-ari? Meron, kung magpa-file yung kamag-anak o yung mga natirang ano ng mga namatay, kung magpa-file sila ng kaso, pwede naman. Ready po yung kapulisan ng Lubihid na mag-assist sa kanila kung anong kaso ipa-file nila. Pero given that circumstance, anong posibleng mga kasong maibuo doon? Depende na sa ano natin sa investigation na makuha kasi kung ano doon, lapses nila, may ano sila, di ba? Command responsibility yata, di ba? Pero kategory pa rin dyan, ang kategory pa rin dyan ay criminal pa din kung sakali. Oo po. Criminal pa rin kasi namatay yun. So hindi pa natin ma-determinar Kasi based yung kamag-anak, yung mga asawa, ayaw pa magbigay ng statement. wala pa. Kasi nandun pa sa state na parang Mabigat pa yung emosyon nila. So initially base sa investigation, so maisabi natin na walang nakikitang possible foul play. Wala. Kasi ang sabi ng ano doon, yung mga witness doon, matagal na din si Bobby na parang 8 years na ginagawa. Bumababa talaga siya sa septic tank. Yun ang parati niyang ginagawa doon sa may septic na bumababa talaga siya doon. Siya ang mismo naglilinis daw doon sa ano. Parang gano'n ang ginagawa. Walang gamit na Wala daw. punta doon, parang mano-mano lang. Walang suot na gas mask, siguro ganyan. So with this incident, anong yung possible na mga recommendation na Recommendation ng PNP na anuhin ng LGU natin na lahat ng mga owner siguro na yung standard ano talaga kung may nangyari na ganito, so gawa ng paraan para hindi na maulit kasi hindi natin alam kung sa Bisaya pa simba ko lang, di ba? Kasi baka may mangyari na naman. So isunod talaga yung yung standard na ginagawa ng mga poultry farm patungkol sa paglilinis ng ano nila. Oo, kasi ngayon lang natin nalaman na may standard pa yung parang simple na gawain na ganyan. Kasi pag ganyan, di ba? Kung ikaw na pag bumababa ka, di ba? Suot ka talaga. Kasi pumunta kami doon sa baho talaga. Nabaho. Kasi na yung asit yan na butas naman. Baho talaga kahit malayo So, pa. ano ba yan? Sobrang tapang, waho. Pero sila kasi sanay na sila, parang normal lang sa kanila na baho, di ba? Kasi yung trabaho nila, di ba? Okay. So ano yung sir, mensahe mo sa mga nag-ooperate ng mga poultryhan dyan within this municipality of Alubihin? Panawagan ko sa lahat ng mga nagmamayari ng poultry na siguraduhin ng safety. So safety first ang ano natin sa mga trabahante natin kasi natin alam kung anong mangyayari sa kanila, di ba? Yun talaga ang pinakauna, yung kanilang safety. Okay, thank you sir.